Lisensya niya ang nasuspinde, samantalang kasalanan ninyo. Nakabayad na ba kayo ng 218,000 doon? Sinungaling kang putok sa buho ka. Lakas ng loob mo sa humuko ng tiba ng sikmura. Palakad ka paluhod, papunta roon sa opisina niya. Kasi sinungaling ka, umayos ka na. Sus Mariosep ka. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Ikaw ay nahuli ba via checkpoint? Tama? Yes po, sir. Ang mga violations mo ay... Florum, unregistered po, sir. Unauthorized mga defective device po ng sasakyan. Okay. So, driving without valid driver's license / conductor's permit. Okay. Unang-una, ano yung binabanggit dyan? Without license? Wala kang dalang license? Ano po kasi, sir, ang license ko lang po is non-pro. 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 Opo. So, kinuha ka ng kumpanya kahit non-pro lang yung lisensya mo? Opo. Tama? Okay. Ngayon, ano sinabi ng kumpanya? Puro lang po sir, Ang sinasabi lang po nila, may kausap daw po sila sa LTO na nag-aayos. So, nung mahuli ka, lahat ng violation sa iyo, ang kasalanan mo, non-pro ka lang. Yes po, sir. Lahat ng mga kasalanan doon, puro na sa kumpanya. Tama? Yes po, sir. Ang kasalanan mo rito, driving without valid license. Dahil non-pro siya. Non-pro, okay. Pero yung number 2, unregistered motor vehicle, okay. Yung motor vehicle operating with defective and improper authorized accessories device. Ikaw ba naglagay ng mga accessories na yan? Hindi po, sir. Sila yun. Sila Okay. na po yan. Tapos, a private motor vehicle operating as a PUB without authorized. Sa 4 na violation, 3 sa kanila, 1 sa iyo. Tapos, ang nakalagay, license suspended. Yes po. Hindi ba naman tokwat ang mga kalokoy na to? Bakit sinuspend lang ang license mo? Bakit hindi na lang in-impound yung truck? Sinunod mo lang yung company mo. Opo, sir. Pero alam mo na lumalabag ka ng batas. Yes, alam ko. So, alam mo na yon. Una-una po, humihingi po siyempre ang kumpanya ng paumanhin doon sa nangyaring insidente. And upon checking nga po, aminado naman po sir yung company na may pagkukulang po talaga doon sa documentation and everything na nakita po sir doon sa truck. Opo. Kaya po nung time sir na na-apprehend po siya na na-report, yung ginawa po natin, may in-house din po kasi kami nag-aasikaso ng mga ating Matanong mga... ko lang, sir, kailan po Opo. nangyari yung apprehension niya na nasuspend ang lisensya niya? Last week ng January, hindi po ako Last week ng nagkakamali. January 30, Parang ganun nagkaroon po, na ng checkpoint, napatawan siya ng violation. Ngayon, sir, I think 15 days daw para mai-settle ang violation. Inasikaso nyo ba nung time na yun? Na-settle po sir, pero late na po naming na-settle. So, Paano as per, na-settle, sir? po, Hindi pa rin nare-release ang lisensya hanggang ngayon. yung suspension, o yun nga po din sa gawa lang yung kausap ko rin po sa LTO, nag-follow up na rin po ako doon Di ba sa kanila. dapat, sir, Pero, parang pupuntahan lang naman sa LTO to settle violations? Ano to, kausap? Opo. May kausap kayo sa loob? ano po sir, parang di ba po parang may in-house po kami dito sa opisina din. Siya po yun yung kausap namin. Papunta naman po doon sa LTO. May kausap ba Apo. kayo sa loob? Yun lang naman. Directly Fixer. po, wala naman po. Kasi usually, may area naman ng LTO kung saan ka magsisettle ng fines. Tama. Bakit napakatagal-tagal ng Apo. panahon? Opo, yun nga rin po yung... Kasi gusto ko rin sinasabi po mo sa akin, sir, malaman yun. nagpa-follow up ka sa tao. Ang gusto ko lang naman maintindihan, sa tao ba o sa mismong binabanggit nyo, nababayaran dapat yung fines? May office or department sila para dyan. Apo, tama po. Bali po, ang kausap ko po sir, kasi dito yung in-house po namin na nag-aasikaso po ng mga huli. In-house nyo na taga-LTO, in-house nyo na fixer. Hindi po. Yung parang ganun po sir. Yung siya rin po yung tatakbo. Papunta doon So sa in-house LTO fixer, parang ganun, sir. Opa, parang ganun Parang po. ganun, Opo. fixer, So, fixer. nagpa-follow So, up lang din po ba't kami. kayo, sir, kumuha ng fixer May fixed price naman ng LTO dun sa babayaran na violation. Anong gagawin ninyo? Babayaran Ano ng po, tao ng mas parang- mababa para masettle yung violation? Hindi po. Parang kumbaga para po siyang runner style po, sir. Ang tanong Apo, dyan tama po. is, nabayaran nyo ba yung 218? Sabi nyo, parang nalalakihan kayo. So, anong ginagawa ninyo na iba? Ang ginagawa po namin, kung sakali pong yung in-house po namin ay makatakbo po doon, Kung sakali ang magkano po yung in-house kailangan ninyo, may bayaran? ibaba yung presyo. Sige, ganito. Ganun po ba? kung opo. Alam mo, Opo. ikaw, Alvin, kanay, pinakikinggan kita. Ang dami mong palusot. Makinig ka. Opo. Ang pagbibigay ng prangkisa, pribilehiyo, hindi karapatan. So ngayon, sumunod ka. Apo. Okay? Huwag mong Apo. baluktutin Apo. yung mga bagay na malinaw. Pagbabaluktot ng batas yan, bending the law.
Si Bitag ang kausap mo, ha? Si Bitag ang kausap mo, nabibitag kami. Apo, sir. Apo. Simple lang naman. Etong pobreng nagtatrabaho sa inyo, lisensya niya ang nasuspinde, samantalang kasalanan ninyo. Kasi pinagmaneho ninyo siya. Alam niyo naman ang kanyang driver license, hindi naman professional. So lahat ng mga violations na sa loob sa pangkisa ninyo, pero ang license niya sinuspend. Tanong, alam mo ba to? Apo, sir. Apo. Okay, so manager ka. Alam ba ng may-ari ng kumpanya na ganito ang nangyari or magbabayad ba kayo or ano bang gusto niyo? Nag-aantay ba kayo ng fixer, maayos sa loob? Gusto niyo i-shortcut? Yun ba ang gusto niyo sabihin? Hindi naman po, sir. Kasi So anong inaantay niyo? Nakabayad na ba kayo ng 218,000 doon? Nabayaran niyo na? Opo. Opo, sir. Kaya nga Kailan niyo nabayaran? Ang pagkakaalam ko po, sir. Bakit hindi mo parang pagkakaalam mo? Sigurado ka, may resibo ka, nagbayad ka sa LTO, no, talagang. Kasi violation yan, dapat mo bayaran. Hindi naman po pwede magbayad ng driver mo yan eh. Opo. So, Tama naman alam mo po, ba sir. magkano binayad mo? 218,000 pesos for violations na sinasabi natin yan? Nayad nyo? Opo, sir. Opo. Alam po, Okay. sir, pagkakaalam ko po. Okay, Opo. so ano pang sinasabi mo? Inaantay pa ng iyong runner or fixer o errand boy o muchacho. Ano pang inaantay mo? May kulang pa ba? Yun po, sir, lang po yung gusto ko lang po malaman sa doon sa kausap po. Alam mo ikaw, para wag ka nang lokohin, makinig ka, no? Opo. Para hindi ka na magmumukhang eng-eng or parang pinagtatawanan, learn your business. Intindihin mo para hindi ka na maloko sa ibaba. Kasi kung ganyan ka, maloloko ka. Anong klaseng manager ka na hindi mo man lang alam? Importante, nasa tracking kayo kung ano man yan. Alam mo yung pasikot-sikot. Okay? Ang problema, lumapit sa amin dito, yung bang lisensya mo, hindi mo pa nakuha? Kansilado pa rin. Kawawa naman, sumunod lang sa inyo, tapos yung napaparusahan, driver. Samantala, 6 kayo or 7 months na. Nako, 6-7 months na. Suspendido pa rin. Makinig ka na sa susunod, alamin mo lahat, huwag kang tatanga-tanga dyan. Tapos pag nahuhuli, nabibisto kay. Galit ako doon sa mga taong kapareho ninyo, nagnenegosyo, hindi alam yung negosyo. Tsaka sa susunod, huwag na kayo mag-shortcut, ha? Opo, sir. Naintindihan ko naman po. Okay? Asik, I think na narinig nyo naman ang aming conversation with one of the representatives ng company. Ano pong masasagot nyo po, sir, as part Ganito ng po, LTO sir, natin? kahapon po nung tumawag yung staff nyo sa akin, inimbestigahan kong mabuti. Sinungaling po yung may-ari ng truck. Naku! Ang violation po niyan umabot ng 26. Hindi po yan nagbayad ng kahit na 5 Patay. ng penalties nila. Tapos ang ginagawa ho nilang kalokohan, sir, nung nahuli po yung truck na yan, technical impound, binakbakan po ng plaka. Ngayon, ang ginawa nila, sir, pinalitan nila ng ibang plaka. Naku. Oo. Baylo! Ganun po sila ka-notorious. Kaya po nung sinabi po ng staff nyo kahapon, agad ko pong tinawagan po yung RLS natin, yung ating enforcement sa Region 4A at yung Binyan. Inabangan po yan, nahuli po yung truck na yan alas 10 ng gabi, kagabi. Okay. So, naka-impound na po ngayon yan, yung mismong truck. Okay, sir, sandali lang, sir, ano? Alvin, nandiyan ka ba ba? Andito pa ako, sir. Opo, Ang lakas ng loob mo. Sa humuko ng tiba ng sikmura, lang sinungaling kang putok sa buho ka. Kausap na nga natin dito yung asek na ng LTO eh. Tapos sabihin mo nakabayad ka na. Una sa lahat, pag ang taong sinungaling, mandaraya. Pag ang tao ng daraya, nagnanakaw na yan eh. Asan ka ron? Lahat. Ginawa mo. Pag sinungaling, pandaraya, pag nanakaw, umayos ka nga. Diyos Maria Joseph, balik ka kay Asek. Asik, paano naman po ito, no? Yung aming, siyempre, lumapit sa amin na yung kanyang lisensya ay naiipit pa rin hanggang ngayon, gawa ng mga violations na pinataw dun ng inyong mga tao dahil gawa nga of na may problems yung mga truck. Nung nalaman ko kahapon yan, inalam ko po kung paano ko po matutulungan yung driver. Ayun. Okay. So nakita ko naman po yung system. Kung maalala nyo ng mga nakarang panahon, parating sinasabi ni Sir Ben na hindi kasalanan ng driver yung truck pasaway yung may-ari, pinakakarga ng mga hindi naman maayos, tapos nasisisi sa driver. Isa na ho itong pangyayaring ito. So kami sa LTO, sir, masusolusyonan na po namin yan. Papuntahin nyo lang po siya sa akin para Ayun. po may ayos yung license niya, Okay. matanggal, ma-lift sa kanya yan. At itong truck na ho na to, talaga pong, ang ano ko nga po ito, pahuli ko po lahat ng truck nila. Yung? Ng 10X. Ito, patay. Opo. Opo. Oo. Kasi tingnan nyo, sir, nagpapalit ng ibang plaka. Naku, ibang recidivist. sasakyan.
Oo. Well, Asek, mabuhay po kayo. Tuloy nyo lang po yung ginagawa ninyo para malinis na yung mga taong ewan kung anong tawag sa kanila. Opo. Bahala na po kayo. Salamat. Asek, I don't fault you for anything. Nalalaman nyo na lang pag ito yung nangyayari. Sa amin na lang, sir, yung pinakamaliit ang natin po protektahan. Yung pinakamalaki dapat parusahan dahil sila yung guilty dito. Pero yung mga sinungaling at pagkatapos sinungaling na, mandaraya pa, magnanakaw pa, sige, patawan nyo po ng basura. Ibasura nyo na, parusahan nyo pa. Patong-patong na po yan. Malabo na nila ako sa 26 violations yan eh. Kung tutusin, naka-technical impound siya. Ang ginawa, nilabas para itas ibang plaka nilagay. So ngayon, physical impound na siya. Alvin, tapos na maliligayang araw mo. Umpisa ngayon, wala ka ng negosyo, wala ka ng karapatan magnegosyo at kumpanya mo. Dahil Contract mandaraya doon na kayo, contract. okay? Palakad ka paluhod, doon, papunta roon sa opisina niya. Kasi sinungaling ka, umayos ka na. Sus Mariosep ka. Bahala na si Asik. Asek, Marcos sa kanila, maraming salamat po sa inyo Opo. at sa tulong ng Papuntay inyong na lang, tanggapan. Okay. Mabuhay po kayo, Asik. Tutulang. Alright, thank you so much, sir. Salamat po. Welcome po. Okay. Alright. Yan, puntahan mo na yan. Kawawa ka naman. Tsaka sa susunod, bago magmaneho, tanungin mo, sir, may prangkisa ba to? Di sir, may papel po sa amin binibigay. Pero fake. Opo, yun pagkatalahib po. Gusto mo Ayun nga puntahan natin to? Actually sir, hindi lang po ko yung nag-iisang driver, 4 ho kami ang humaharap ng violation na ganun. Matigas talaga, ano? Opo, ganun po nangyari. Anong gusto mong gawin natin para makabawi ka? Ako lang po ha, lisensya ko lang po talaga. Lisensya mo. Sige, Okay. sige. Pambansang sumbungan, handa